Ayaw, pinapatay mga paps, oh. Papakancel ko na lang tong booking. Gusto niya kasi isend muna yung bayad bago may pagkita sa akin. Hello, ma'am. Ma'am, sa may mismong simbahan po kayo, ma'am? Oo, kuya. Kuya, may sasabihin ako. Ano po yan? Kuya, mamayang pa. Wait lang po. Ano po? Hindi ko kayo siya masyadong marinig, ma'am. Ano po yan? Pagdating mo, kuya, sabihin mo na lang, nakita mo na yung phone. Tapos po. Kasi 75 yung payment niya. Kasi yung iba, di ba, nakikita ko sa Facebook, hindi na sinesend yung bayad pagkalis ng rider. Opo. Kasi booking ko siya. Tawagan mo na lang siya nun, kuya, sabihin mo, okay na. Hindi, pupunta muna ako dyan tapos picturean ko yung item. Kayo po ba yung nag-book o sila? Parang nangi-scam din tong seller na to, ah. Puntahan ko muna. First booking natin to mga paps. Mukhang scammer yung seller. Kasi ang sabi niya, hindi pa ako nakakapunta ron sa pick up. Sabihin ko daw dun sa drop off na nakuha ko na yung item. Mali yun. Kasi ang item na pipick upin ko ay iPhone 12. So nag-text ulit yung seller sa akin mga paps. Ang sabi, kuya, kasi baka pumunta kayo tapos hindi pa bayad CP, tawagan mo muna siya. So ang gustong mangyari ng seller, send muna yung payment bago ko pumunta sa pick up, bago ko siya puntahan. Parang mali yun, di ba? Dapat mag-usap silang dalawa na nandun na ako para makasiguro naman yung drop off na hawak ko ng item tsaka niya bayaran, di ba? Eh, gusto niya mangyari, bayaran niya muna yung magbayad muna yung drop off bago ko pick upin. Eh kung hindi ibigay sa akin yung cellphone, di ba? So andito ako sa pin location ng pick up mga paps, simbahan lang. So hindi sa mismong bahay. Ayaw yung sagutin, gusto niya text. Ayaw sagutin ng pick up yung tawag ko mga paps. Mukhang scammer nga talaga to. Tinatanong ko kung saan siya banda kasi nandito na ako sa may simbahan, sa may Flying B. Ayaw, pinapatay mga paps, oh. Papakancel ko na lang tong booking. Gusto niya kasi isend muna yung bayad bago may pagkita sa akin. So pag send ng bayad, posibleng di na siya magpakita sa akin, di ba? So first booking sana natin to mga paps. Kaso mukhang may scam na nagaganap. Tinuturuan pa ako ng pick up, eh. Sabihin ko daw dun sa receiver na nahawak ko na daw yung cellphone para bayaran. So hindi naman ako ganun. Ayaw ko makipagsabuhatan sa mga scammer. Opo, ito na, sabi niya. So tinext ko, dito ako Flying B, ma'am. Saan ka po ba? Kanina pa po ako dito. So hintayin natin mga paps kung magpapakita nga ba talaga siya sa akin. Putik na yan. Sabi niya, wait po, hintayin ko lang po si buyer. Pinaayos ko pa mga inclusions. Putik yan. That kanina pa nakaayos yan. So pinapatagal niya talaga mga paps. Buti na lang hindi abono to. Kasi kung abono to, hindi ko kukunin to. Hindi ko kukunin yung booking. Dito nga pala ako sa may San Miguel mga paps. San Miguel, Bulacan, dito sa may Shrine and Parish of San Miguel Arcangel. Ay po. Ayan na mga paps, pinapakancel niya na yung booking. Ako daw mag-cancel kasi di niya makancel. So scammer nga to mga paps. Kasi kung legit seller to, magkikita na kami agad kung saan yung meet up namin. Kaso ayaw niya magpakita, eh. Gusto niya magbayad muna yung drop off bago niya ibigay sa akin yung cellphone. Hindi pwede yun. Scam nga yun mga paps, yung mga ganitong estilo. So mga paps, hintayin na lang tayo ng ibang booking. So ayun mga paps, pinapakancel na yung booking ng seller ng pick up. Gusto niya pang mangyari ay ipasa ko daw yung booking. Eh hindi naman pwede kay Lalamove yun na ipasa yung booking sa ibang rider. Mga ganong galawan mga paps, scammer nga yun. Positive scammer mga paps. So nasayang na lang yung oras ko kakahintay sa kanya pero di siya dumating. Ipapakita ko na lang sa inyo yung conversation namin mga paps. So hindi naman siya nagpapakita sa akin. Nag-aalibay pa siya na wait niya daw si buyer. Tapos ayusin niya pa daw yung mga inclusion. So doon pa lang mahalata mo na na scammer na pinapatagal niya yung
Usapan namin dalawa, pinapatagal niya. Tapos sabi niya pa sa akin, scammer daw siya, sabi nung buyer. Totoo naman na scammer siya, ba't ayaw niya magpakita sa akin? Mga ayaw kasi lumaban ng patas, gusto yung lalamang lagi sa kapwa. Paano naman kasi babayaran ng buyer yung item kung hindi ko pa napupuntahan kung hindi ko pa nakikita yung item, kung hindi ko pa nahawakan. Yung seller din kasi yung nagbook mga paps, kaya hindi rin alam nung buyer kung na-pick up ko na yung item o hindi pa. Kasi sabi sa akin nung seller, sabihin ko daw sa buyer na hawak ko na daw yung cellphone para bayaran daw yung cellphone na iPhone 12 yun parang 17k ata ang halaga. Hindi ako nakikipagsabuatan sa mga scammer na yan, mga ayaw lumaban ng patas, mga salot sa lipunan, yung mga scammer na yan. Shoutout nga pala kay Albert Miguel at sa buong Miguel family ng Saragosa, Nueva Ecija. Shoutout sa inyong lahat, ingat po kayo palagi at God bless po.